Ano to, kabibili mo lang, sir? Oo, nung December lang yun, boss. Oh? Oo. Magandang araw mga boss. Second hand lang nabili ni customer itong sasakyan niya. Tapos may nararamdaman siya. Gaya na lang sa pagkambyo, may mga time daw sumasabit. Kaya dito muna ako mag-check up. Apakan ko itong clutch pedal niya. Wow naman, ang taas naman ng clutch pedal nito. Tapos medyo matigas pa. Asan yung ano, susi? Tabi ko muna to, sir, ha? Ah, Baka may baril ka pa dyan, eh. I-neutral ko muna ito mga boss. Tapos pwede ko nang pa-start itong makina. Sabi nga ni customer, since na nandito siya, baka pwede, check ko na raw maigi itong sasakyan niya. Ayos naman eh. Sa nakita ko naman, walang problema dito sa starting niya. Dito naman ako sa pagkambyo. Kung nakikita nyo, okay naman, malambot naman siyang ikambyo. O, di ba? Yun lang, sa atras. Ito, may mga time na matigas ipasok pag uminit na. Ito sabi mo? Ito ba? hindi, yung dati kasi nung kinuha namin yan, boss, yung biting po niya parang may ganit. Oo. Kasi like, in-spray ako ng WD-40 doon. Oo. Tapos, in-adjust ko ng konti. Hindi ko alam kung tama ba yan eh. O masyado nang mataas. In-adjust mo siya? Oo. Kaya naman pala mga boss, na pagtapak ko nga dito sa clutch pedal ni customer, medyo matigas siya. Tapos pag diniinan ko, parang may sumasabit. Tapos kung mapapansin nyo, play oh, laki ng play oh. Ha? Laki ng play, tingnan mo oh. Tingnan nyo mga boss, idiin ko ng kamay ko itong clutch pedal niya. Malaki yung play. Tapos biglang titigas siya pag diniin mo. Dapat ang play niya, konti lang ganyan. Tapos pag inapako mo itong clutch pedal niya, dapat suwabe. Ito mga boss, parang may sumasabit eh. Pag inapako mo itong clutch pedal eh, bago na raw yung repair kit nito. Tingnan nyo itong brake pedal niya, oh. Tama lang yung play, tapos yung taas ng pedal, tama lang din. Hindi ka nahihirapan dito? Taas Hindi naman. Stock pa kasi yan, boss eh. Yung nakuha namin. Kaya lang mga boss, pag diniin ko yung clutch pedal, maganit. Isubo ko nga ulit ikambyo yan mga boss. Ayan mga boss, kung makikita nyo, okay naman siya ikabyo eh. Kaya lang pag matagal na, biglang gumaganit eh. Ayan mga boss, kung makikita nyo, medyo sumasabit na. Tigas ano? Tigas sa atras. Matigas sa atras. Tapos yung normal lang mo yung boss, pagka nag-atras ka, may tunog. Alam niyo mga boss, hindi normal yun. Yung pag kinabyo mo, tutunog siya. Yung crank gaganon, hindi normal yun. Tapa clutch pedal. 1, 2, 3. Yun. Yun. Sabit na oh. Ha? Sabit na. Minsan boss, minsan. Ha? Yung parang ganit lang, pero hindi yung talagang yung nag-grind na ano, hindi. Parang, ano, parang, ayan o, yung ganon. Oo. No, sabit ano? Oo. Pag mainit to, ano naramdaman mo? Ano? Saan ka ba galing? Ikaw ba yung taga Cabuyao, Laguna? Oo. Bak, pala ko, hindi ikaw yun. Kasi nga mga boss, kaya ako naitanong yun, naikwento niya na sa akin yung problema nitong sasakyan eh. Kaya lang ngayon, parang hindi niya naaalala. Kaya akala ko tuloy, hindi siya yung kausap ko. Pero sa pakiramdam ko mga boss, kailangan lang itong palitan ng fluid. Tapos, i-adjust ko ng maayos dito sa clutch pedal niya. Kasi bata pa to boss, 59 lang eh. Opo, pero Pero sabi kahit na 20 pa yan eh, kung yung dating driver eh, 'di ba? Clutch Oo. rider o di magkakaproblema ito sa sa pressure plate o kaya sa clutch lining, 'di ba? Oo. Ayon kay customer, in-adjust niya na itong clutch pedal niya, pero kung makikita nyo, ang lakas pa rin ng uga oh. Hindi ka ingayan diyan. Dito nga muna tayo. Balikan ko na lang ito mga boss. Dito muna ako sa isa pang problema ni customer. Na kapag nililiko niya raw yung manibela, meron daw siya naririnig na igay dito sa driver side. Ganon din daw pag nalubak siya ng alanganin, iangat ko muna itong hood. Dahil nga sa i-check ko itong shock mounting niya, syempre kasama na dyan yung shock absorber. Pihit mo nga yung manibela, sir. Pinaliliko-liko ko itong manibela ni customer, tapos pinakikiramdaman ko naman itong shock mounting niya. Kaya lang wala naman akong marinig kahit kaunting ingay. Layo naman kay customer bago itong shock mounting. Hop! Bawi! Okay. Pagka I-check mo yan. sinagad mo siya bossing ng kaliwa, yung ganun siya. Dito ko naririnig eh. Saan? Sa left side.
Alam niyo mga boss, isa yung napansin ko dito sa sasakyan ni customer, nakasubsob siya, parang nakalower dito sa harapan eh. Inisip ko to, baka pinutulan itong coil spring niya eh. Inangat ko itong gulong niya mga boss dahil nga sa i-check ko itong shock absorber niya. Kaya nilagyan ko ng tubo dito sa ilalim ng gulong, tsaka ako ngayon iaangat-angat yan. Dapat di angat yan. Hindi naman. Mangat. May angat siya. Boss, Maangat. may angat konti. Ay, ikaw ang tas mo ito. Inutusan ko na si customer mga boss, siya na yung pinaangat-angat ko ng gulong. Gamit nga yung tubo. Yun lang, sa nakita ko, yung washer nitong shock mounting, tumataas-taas siya mga boss. Pag ganyan, may problema ito sa shock absorber. Kaya lang, ayon naman kay customer, bagong palit lang daw itong shock absorber niya. Dito nga muna ako sa pag-check up sa pang-ilalim niya. So far, wala naman ako nakitang problema sa racket, sa tie rod, sa ball joint. Wala eh. Kahit sa mga bushing niya, wala rin. Sir, papit na ni Bella, punta ron. Sir, papit na ni Bella, punta ron. Alam niyo mga boss, kaya ako chine-check up maigi ito. Unang-una, dinayo ako ni customer. Kaya kailangan sigurado ako sa ihahatol ko. Unang-una kasi nag-effort itong tao. May narinig kang ano? Parang may tunog siya. Hindi ko alam kung galing sa gulong o ano. Sa pag-check up naman na ginagawa ko dito sa lower arm niya mga boss, yung bushing, okay naman eh. Medyo malambot lang siya pero hindi talaga siya sira. Ilapit ko nga itong camera. Ayan yung bushing niya mga boss. Kung makikita nyo, wala naman siyang malaking punit. Pugain ko itong arm niya mga boss. Kung makikita nyo, yung bushing, okay naman siya eh. Siyempre, kaya naman lumambot yan dahil sa matagal na. Pero hindi ibig sabihin, may problema na ito sa bushing. Okay pa yan. Kita nyo naman, no? Lumalaban pa, di ba? Kaya okay na okay pa yung bushing. May pit na ni Bella. Paano sir? Saka ganun? Balik ko sa dati. Yeah, okay. Pansinin nyo mga boss, ibaba ko itong jack. Kala mo wala siyang shock absorber eh. Tingnan nyo yung bagsak niya, walang pigil oh. Naayon naman kay customer, bago daw yan. Andyan pa nga daw yung pinagpalitan, dala-dala niya. Kaya medyo nahirapan akong humatol eh. Ipaliko ko nga ulit itong manibela niya. Pit na ni Bella. Oo. Sige. Wala eh, oh, sira eh, oh. Ay, ganito, ngumangan na, oh. Ayun na, oh, ngumangan na, oh. Ngumangan na, oh. Ikutin mo ni Bella, sir. Hitin mo. Oh, ayan, oh. Galaw. Galaw, eh. Sige, balik. Sige pa, sagad. Wala, umanga nga eh. Kaya possible yung naririnig na ingay ni customer dito sa driver side. Diyan na yun sa shock absorber. Patayin mo na makina. Pero bago ko i-final yung hatol ko na shock absorber, check upin ko muna itong support niya dito sa ilalim. Sabi ko nga sa inyo, mahirap din magkamali. Siyempre, kawawa si customer sa gastos. Sisikwatin ko lang naman yan kung merong palog dito sa rubber niya o dito sa support niya. Ayan o, kung makikita nyo, okay na okay, walang problema. Kasi pag bumitaw na itong rubber dito sa pinaka-support niya mga boss, gagalaw yan ng malakas itong support. Kaya makikita nyo agad na sira na yan. Pero ito mga boss, nakita nyo, ang tibay ng support niya eh. Maganda pa eh. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, punta naman ako dito sa ibabaw ng makina. Dito sa left side sa harapan. Meron din dyang support. Yung nga mga boss, kung tawagin yan, engine support. Ayan o. Dito naman mga boss, kinakapa ko lang yung ilalim nitong engine support niya. Kasi may langis yan eh. Minsan mga boss, pumuputok yan, kumakalat yung langis niya. Pero ito, okay pa siya eh. Wala problema dito. Pangalawa, kita mo agad yung goma niyan kung may biyak. Dito naman sa transmission support mga boss, sa pag-check up ko sa ilalim kanina, naramdaman ko na okay pa yung transmission support yan. Kaya ang gagawin ko, tanggalin ko na lang itong gulong. Nakapag-desisyon na ako na tanggalin ko muna itong shock absorber para ma-check up ko na lang yan. Sa pagtanggal naman itong shock absorber mga boss, gamit lang kayo dyan ng socket wrench number 19. Dahil sa bolt and nut yan, dalawang tools yung ginamit ko. Yan yung isa, box wrench. Yan, makikita nyo, natanggal ko na itong nut niya. Tapos yung sa taas niyan mga boss, meron din siyang bolt and nut. Siyempre, luluwagan nyo rin yan para matanggal nyo nga itong nut. Ayan mga boss, natanggal ko na yung dalawang nut dito sa bolt ng shock absorber. Dito naman ako sa ABS wire niya. Kung makikita nyo, gumamit ako ng manipis na flat screw.
para matanggal ko nga itong ABS wire dito sa holder niya. Nakaklip kasi yan mga boss, sikwatin nyo lang ng flat screw para matanggal sa pagkakaklip itong ABS wire niya. Ayan mga boss, bumuka na itong holder niya kaya pwede mo nang ihiwalay itong ABS wire. Tapos gamit ka ng socket lens sa number 14 para matanggal mo naman itong bolt dito sa holder ng brake hose at ABS wire na nakakonect nga yan dito sa shock absorber. And mga boss, ihiwalay nyo lang naman itong brake hose dito sa shock absorber. Dahil nga sa itong shock absorber mga boss, ipo-pull out ko yan para ma-check up ko kung talagang bago nga yan. At ito nga mga boss, tanggal ko na yung isang bolt dito sa shock absorber. Tapos ito na ngayon yung pangalawang bolt niya na tatanggalin ko. Ayan o, hugutin nyo lang yan mga boss. Tapos, pwede mo na ngayon ihiwalay itong steering knuckle dito sa shock absorber. Ayan o, kung makikita nyo, pinaghiwalay ko lang. At bago ako pumunta sa shock absorber, check ko muna itong stabilizer bushing niya. Ayan mga boss, so makikita nyo, okay naman, walang problema. Yun lang, hindi ko pa naluwagan yung nut dito sa ibabaw ng shock absorber. Kaya i-connect ko muna itong steering knuckle sa shock absorber para hindi ako mahirapang magluwag ng nut dito sa ibabaw nga ng shock absorber. Ilagay ko naman yung isang bolt dyan mga boss para maluwagan ko na itong nut. Dito pinalitan ng shock mountain, no, sir? Hindi nila pinalitan. Ha? Pinalitan daw sabi nung nang mayari. Yung pinagpalitan yun, yung kanina, Oo. yun yung stock. Yung ba stock? Oo. Narinig nyo mga boss, bago yung shock mounting. Pati yung shock absorber daw nito, bago rin. Pero yung ingay na naririnig ni customer sa assessment ko, shock absorber yun. Tanggalin ko na nga itong nut niya, pati yung washer. Ito yung washer niya mga boss, oh, parang luma pa. Dito pa lang mga boss, duda na ako na bago yung shock absorber nito eh. Kaya kahit na madoble yung trabaho ko mga boss, kakalasin ko pa rin itong shock absorber niya para ma-check up ko nga yan kung talagang bago. Katwiran ko kasi mga boss, pagod lang yan. Pwede kong ipahinga yan. Kaya kahit umulit ako ng trabaho, walang problema. Ang mahalaga, ma-check up ko maigi itong sasakyan ng customer at mahatulan ko ng tama. At ito nga mga boss, ang matanggal ko itong shock absorber. Bago nga talaga itong shock mounting niya. At ito daw yung pinagpalitan. Sa bagay, talagang pudpud na itong lumang shock mounting. Kaya dito naman ako mag-focus sa shock absorber niya. Gumamit ako dyan ng coil spring compressor kasi hindi po pwedeng tanggalin ko agad yung nut nitong shock mounting. Pag pumitik itong coil spring, naku, delikado yan. Kaya kailangan gamit itong coil spring compressor, paiksin ko muna itong coil spring niya bago ko nga tanggalin yung nut dito sa shock mounting. Ayan mga boss, maiksi na itong coil spring niya kaya tanggalin ko na itong nut dito sa shock mounting. Ayan mga boss, tanggal ko na itong nut kasama itong shock mounting niya. Tapos pwede ko nang i-check itong shock absorber niya. Ididiin ko yan. Yun lang, ang lambot. Hindi bago ito. Tumaba. Tanggalin ko na itong coil spring niya mga boss para ma-check ko itong shock absorber. Ayan, napatunayan ko na hindi nga bago yan. Yung sira ito eh. Yun lang masakit. Napangakuan si customer na bagong palit daw itong shock absorber Saan ang niya. bagong palit? Sabi nila Yari ka. Oo. Muli mga boss, dahil nga sa mahaba pa itong video, pakiabangan sa part 2. At sana sa bawat video na ginagawa ko, nakakakuha kayo ng idea. Kung maaari, pasubscribe na rin itong channel ko. Maraming salamat.